Kaya ang pananampalataya po ng isang totoong mananampalataya ay mayroon itong laman. Una, laman ng mga gawa ng Diyos. At ikalawa, laman ng mga gawa ng tao buhat sa biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat may kalayaan kaming magbukas ng iyong pong salita. Nawa dalangin din namin na buksan niyo ang aming pong mga puso upang hindi lamang namin ito mapakinggan at hindi lamang na mapatibay ang aming pananampalataya, kundi makita ito sa aming pong mga mabubuting gawa. Pagpalain po ninyo mga salita ito sa aming pong mga buhay. Nawa pagkalooban niyo kami ng biyayang kaligtasan ng aming pong mga buhay ngayong umaga. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nais ko lang bigyan ng diin yung verse 17. Bakit ko po bibigyan ng diin? Ayon sa konteksto, ng totoong pananampalataya ay nakikita sa kanyang mga mabubuting gawa. Tumutulong sa kapwa, umiibig sa kanyang kapwa, at ang pag-ibig niya hindi sa labi, kundi sa mga gawa. Sapagkat mayroong pananampalataya na hindi totoo, katulad lamang ng pananampalataya ng Diablo. Ganito ang sabi 17. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Nanaos ko lang bigyan ng pansin, ang sabi pananampalataya nag-iisa na walang kalakip ng mga gawa, ay patay. Ibig sabihin, mayroon pong sumasampalataya na hindi niya alam kung ano yung dapat laman ng kanyang pananampalataya. At alam natin bilang Kristiyano na hindi tayo makakaroon ng pananampalataya kung wala tayong nalalaman tungkol sa mga gawa ng Diyos. Kaya ang pananampalataya na isang Kristiyano ay pananampalatayang nasa gawa ng Diyos, kaya naman natin isinasagawa kung ano yung ating natutunan na pananampalataya. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang salitang pananampalataya ay maraming kahulugan. At ito'y nakadepende sa katayuang paniniwala ng bawat isa. Halos lahat ng tao na nasabing may pananampalataya. Tulad halimbawa, may nagsasabi, basta ako may pananampalataya sa Diyos. Ang tanong naman natin, anong klaseng pananampalataya yan? Anong pananampalataya ang kanyang sinasabi? Na lahat ng tao nagsasabing, basta ako may pananampalataya sa Diyos. Pero ano yung pananampalataya niya? At ikaw bilang Kristiyano, sinasabi mo, ako'y may pananampalataya sa Diyos. Pero anong pananampalataya yan? Anong pananampalataya meron niya? Kadalasan, pag sinabing, ako'y may pananampalataya, ibig sabihin, nadadama ko na magiging totoo yung aking nadarama. Kadalasan ng pananampalataya ng tao, damdamin. At pinaniwalaan niya na kung ano yung naging damdamin niya ay mangyayari ayon sa kanyang paniniwala. Kaya maraming tao sumasampalataya sa kanyang pananampalataya na mangyayari. Marami pa nagsasabi, matibay ang pananalig ko sa Diyos. Matibay ang pananalig ko sa Diyos. Ang tanong, bakit? Bakit matibay ang iyong pananalig sa Diyos? Ano ang batayan mo? Basta nadama ko. Basta naniniwala ko. May pananalig ako sa Diyos. Single lang po yun, nag-iisa. Nakita niyo? Ang sabi sa atin sa verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, walang laman. Hindi alam kung ano ang pananampalataya. Bakit siya sumasampalataya sa Diyos? Walang gawa ng Diyos at walang makitang gawa sa atin. Ang sabi dyan, ito ay patay ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi gayang ng pananampalataya na ating
tatalakayin ngayon at sa mga darating pang panahon. Ang pananampalatayang ating tatalakayin ay pananampalatayang may laman, solid, matatag, matibay, maaasahan, at mapanghahawakan. Kaya pwede mo sabihin, may pananampalataya. Pananampalataya na handang mamatay o kamamatayan. Ang sabi ni Pablo, ako'y nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ngayon, inaalay na ang ating buhay. Si Paul, kamamatayan niya ang kanyang pananampalataya. Bakit? Kilala niya kung sino ang laman ng kanyang pananampalataya. Alam niya kung ano ang laman ng kanyang pananampalataya. Ito'y pananampalataya ng mga tao ng Diyos, pananampalatayang mula sa Diyos, at pananampalatayang para sa Diyos. Ito yung ating tatalakayin sa mga darating pang pag-aaral. Napakalagang magkaroon ng isang matatag, matibay na pananampalataya, at yan ay nagmumula sa paniniwala natin, sa napapakinggan natin na mga katotohanan sa Biblia na siyang ating pinangahawakan. Kaya ang ating totoong pananampalataya ay batay sa ating napakinggan, napag-aralan, napanghawakan mula sa mga katotohanan ating nalaman sa Biblia. Hindi yung katotobo, basta ako sumasampalataya. Believe in yourself, have faith in yourself. Hindi po yun ang pananampalatayang ating tatalakayin. Hindi faith o hindi pananampalataya batay sa nakikita. Nako, totoo yan, ang Diyos, mayroon yan. Talaga ang Diyos ay naniwala ako talaga. Sumasampalataya ako batay sa akin nakikita. Batay sa aking nararamdaman. Gusto ko ipaliwanag ito. Kahit mahabang ating introduction. Sapagkat gusto kong bigyan ng pansin na ang inyong isipan ay malipat sa totoo at hindi mamanatili sa damdamin at sa nakikita. Sapagkat ang totoong taong mananampalataya, siya ay namumuhay sa hindi nakikita at nadarama, kundi siya namumuhay sa katotohanan. Yung katotohanan ito ang siyang nilalaman ng ating pananampalataya. Yung laman ng ating pananampalataya, mga kapatid, buhat sa salita ng Diyos, ay nalalaman natin kung sino ang Diyos. Nalalaman natin kung sino si Kristo. Nalalaman natin kung ano yung kung sino yung hinirang ng Diyos. Paano tinatawag ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Paano bumaba si Kristo? Paano nagkatawang tao si Kristo? Paano namatay si Kristo? Paano tinubos ni Kristo ang kanyang mga tao? Paano pinawalan sana ang mga tao? Paano inampon bilang anak? Paano ginawang matuwid? Paano sila inampon at paano sila na-convert? Paano sila binanal? Paano sila magpapatuloy sa kabanalan? Paano sila lululandiin sa langit? Yun yung laman ng ating pananampalataya. Hindi natin pinag-usapan dito yung damdamin at nakikita, basta ako may pananampalataya. Kaya sa sitwasyon ng isang Kristiyano, anumang bigat ng problema, at pag sinabi niya, ako'y sumasampalataya sa Diyos, alam niya, ang Diyos ang naglikha ng sanlibutan, ang Diyos ang tumawa sa Kanya, ang Diyos ang tumubo sa Kanya, ang Diyos nagligtas sa Kanya, ang Diyos ang nagbigay sa Kanya ng kaligtasan. So therefore, sa problemang ito, ang Diyos ay gagawa rin na solusyon sa ating buhay. Mayroong laman ang ating pananampalataya. Ito ang laman ng totoong pananampalataya. Hindi lundag sa dilim. Bahala na, basta ako sumasampalataya. Now, ang pananampalataya tinutukoy natin dito ay ang kabuuang aral ng Biblia. Ibig sabihin, ang buong doktrina ng Biblia. Huwag yung katakutan yung salitang doktrina. Dahil yan ay ginagamit ng ibang mga reliyon, dodoktrinahan ka na. Ibig sabihin, hahawakan ka na sa leeg.
No, ang doktrina, ibig sabihin niyan ay simpleng turo o aral. At ang binabanggit natin, ang laman ng ating panampalataya ay ang lahat ng laman o turo ng Biblia. Yun ang ating pong pananampalataya. Sapagkat tanging Biblia lamang ang ibinigay ng Diyos upang siya'y magpakilala sa tao at upang ang tao ay sumunod, upang ang tao ay sumampalataya sa Kanya, upang ang tao ay maipanganak na muli, upang ang tao ay maligtas. Tanging Biblia lamang ang ibinigay ng Diyos. Pero mayroon din ibang paraan paano makilala ang Diyos, paano malamang may Diyos, ngunit yung kaalamang yon, ang nakikitang yon ay hindi makapagliligtas. Yun ang pinangawakan ng maraming tao. Alam ko may Diyos kasi may ganito. Alam ko ang Diyos sapagkat nararamdaman ko. Alam ko ang Diyos dahil ako'y tumatawag. Yan po ang ating pag-aralan, pero hindi yan makapagliligtas. Ang tanging makapagliligtas ng kaluluwa ay ang lahat ng tinuturo at nilalaman ng Biblia. Nakuha niyo, mga kapatid? Ngayon, pumunta tayo sa ating layunin. Ang layunin natin umaga ay ipaalam sa lahat na hindi lahat ng pananampalataya ay nakapagliligtas. Yan ang ating layunin. Ipaalam sa ating lahat na hindi lahat ng pananampalataya ay makapagliligtas. So, anong pananampalataya ang makapagliligtas? Sapagkat lahat ng tao may pananampalataya. Anong pananampalataya ang makapagliligtas o nakapagliligtas? Now, ang tanging pananampalatayang makapagliligtas, ito'y kaloob ng Diyos mula sa Kanyang Biblia. Okay? Ang pananampalatayang makapagliligtas ay kaloob ng Diyos mula sa Kanyang salita. Now, bago natin talakayin yun, kung ano yung turo ng Biblia, dapat nating malaman din yung pong pananampalataya na hindi nakapagliligtas. Okay? Yung pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Siguro sa ibang salit, alam niyo ito. Napag-aral natin, ano yung klaseng revelation? General revelation. Yun ang hindi makapagliligtas. Ano yung nakapagliligtas? Special revelation. Okay. Unahin natin ang napag-aralan ang pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Ibig sabihin, pananampalatayang taglay ng lahat ng tao. Walang sino ang tao magsabing walang Diyos. Sapagkat sa Kanya, mayroong patunay na may Diyos. At yun ay pinaniwalaan ng marami. Una, dapat malamang may pananampalataya mula sa kalikasan. Mula sa kalikasan. Ano yung kalikasan na tinutukoy natin? Unang kalikasan ay kalikasan sa mga nilikha. Ikalawa, kalikasan ng tao. Okay? Lahat ng tao may kalikasan sa nilikha. Lahat ng tao may likas sa kanyang sarili na paniniwala. But not saving faith. Una, tignan natin ang kalikasang taglay ng lahat ng tao, walang iba kundi ang creation. Psalms 19, verse 1 to 3. Psalms 19, verse 1 to 3. Ganito po ang pagkakasabi. Babasahin ko po sa Tagalog. Ganito. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang alin? Ano pong nasabi dyan? Ang kalangitan. The heavens declares
The glory of God. Pinaniwalaan ba ng lahat ng tao yan? Nakikita ba ng lahat ng tao yan? Palay ko naman, siguro bulag, hindi nakita ng langit, pero bulag nakakarinig pa rin tungkol sa langit. Kaya walang exemption. Walang exemption, bawat tao, hindi pwede magsabing walang Diyos, sapagkat mismo yung kalikasan declares the glory of God. Hindi na sabi kasunod. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihayag ng kalawakan. Sa kalawakan pa lamang, walang taong makagawa niyan. Walang scientist na makagawa noong heavens. Bakit po heavens? Kasi there are 3 heaven. Okay? Walang makagawa niyan. So that declares that there is God. At yan ang handiwork ng God, yung pong langit, yung ulap. Minsan binabasa natin yung citrus cloud, ano yun, Columbus, ano pa yun. Hindi ko alam yung science na yan. Mayroon pang nagpuporma, uy, rabbit, gano'n. Gaano kadakila yun? No? Pagsikat ng araw, makita, wow, taantig ang puso mo. Nadarama mo mayroong Diyos sapagkat yung mismong pagsikat ng araw, nagpapayag, there is God. Ano sabi sa verse 2, sa araw-araw ay nagsasalita ang alin? Yung pong kalikasan, nagsasalita. At gabi-gabi ay nagpapayag ng kaalaman. Nagbibigay sa atin ng kaalaman that there is God. At ang Diyos ay makapangyarihan. Nagawa niya rainbow. Sino nagkulay? Noon ito mga, yung alapaap na yan. Sino nagkulay ng karagatan? Sino nagkulay ng bawat shell? Sino nagkulay ng bawat halaman? Sinong gumawa niyan? Mayroong Diyos. Verse 3, walang pananalita. There are no words. O mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi narinig. Wala kang marinig, walang boses, walang letra, walang salita, pero nagpapayag na mayroong Diyos. Kaya ang tao naniniwala, sumasampalataya na mayroong Diyos. Basahin ko lang sa Ingles. The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words. Their voice is not heard, and yet that declares that there is God. Lahat ba ng tao nakakita ng langit? Pwede ba na itanggi sa may langit? Hindi po nila itanggi. So therefore, hindi na pwedeng itangging may Diyos. Pero hindi makapagliligtas yung paniniwala niya. Hindi makapagliligtas yan. Maraming pong sumasamba sa araw. Maraming sumasamba sa buwan. Maraming sumasamba sa mga stars. Mga manghuhula. Mga nagbibilang ng panghuhula. At dahil sila nang hula, akala nila ay mahulaan na nila, kaluluwa na sila pwediktas. Then ikalawa, hindi lamang yung likas ng mga nilikha, kundi kalikasan din ng tao. Kalikasan ng tao. Natignan natin, yung tao bago pa bumagsak sa kasalanan, bago siya magkasala, nagsasalita ba ang Diyos sa kanila? Basahin natin Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Ang sabi sa 15, no? Kung saan kinausap ng Diyos si Adan. Ang sabi sa verse 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Wow. Ang Diyos pala ang may kalooban ng tao dapat magtrabaho. Kaya nga, sa lahat ng likha ng tao, bawal sa Diyos ang tamad. Dahil it has been appointed to man to work. Okay? 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Okay. Sabi ng Panginoon dito, malaya kang mamuhay, Adan, dito sa atin. Lahat ng gusto mong buhay, kasarapan,
Andyan mag-enjoy ka sa lahat ng klase ng bunga ng punong kahoy. Diyan sa buong Eden. Bungkalin mo, trabahuin mo. Sino nagsasalita? Bago pa lang magkasala ang tao, ang Diyos ay nagsasalita. So therefore, there is God. Merong Diyos. Before the fall. Pagkatapos, sa verse 17, subalit, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Ang sabi diyan, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Ano yun? Ano yung pag-uusap ng Diyos diyan? Utos? Yes, may utos. Okay? Utos na rin. Ang nais ng Diyos, may isang puno diyan, knowing what is good and evil, huwag mo kainin niya. Dito malaya ka, enjoy my blessing. Enjoy. Huwag mo lang pakialaman yung isa. Yan ang utos ko sa iyo. Ibig sabihin, utos kong mag-enjoy. Huwag mong i-disobey. Sapagkat, kung mag-disobey, ang sabi dyan, for in the day that you eat from it, you will surely die. So, ang sinasabi ito ng Panginoon, Adan, binibigyan kita ng dalawang klase ng buhay. Pero, choose life rather than choosing death. Pag sinabing death, lahat ng kahirapan, sufferings, lahat ng hirap sa buhay, maranasan mo. If you disobey. Pero kung mag-obey ka, lahat ng kasarapan ng buhay, the blessing ko, matatamasa mo. So doon pa lamang sa tao, bago magkasala, alam na may Diyos. Ngayon, hanggang ngayon sa ating panahon, alam ng tao na mayroong Diyos. Tingnan nyo ang sabi sa Romans chapter 2, verse 14 to 15. Ito ituro ni Pablo sa lahat ng mga tao na pinapatunayan niya na lahat ng tao ay makasalanan sapagkat lahat ng tao ay nagmula kay Adan dahil sa pag-disobey sa isang utos lamang. So therefore, we are sinners. That's why we gumagawa tayo ng kasalanan. Because yan ang ating bigas. Tingnan sabi sa verse 14. Now, tinuturo rito ni Pablo na ang mga Hudyo, mayroon silang written law of God. Meron silang nakasulat, yung 10 Commandments. Right? Bawal si ganito, bawal gawin mo, gawin ganito. Thou shalt not, thou shalt not. Pero sabi ng mga hindi Hudyo, wala naman may kautusan. Bakit mo kami sisisihin kung ginagawa namin ito? Alam namin kung ano yung mali at tama. Di ba? Kahit yung mga taong nandun sa bundok na walang malay, alam nila kung yung tama at mali eh. Bakit? Minanan nila kay Adan yan eh. Di ba? Lahat ng tao. Ngayon, ito ang sabi. Sapagkat kung ang mga hintil, yung mga unbelievers, hindi Hudyo, nalikas na walang kautusan, wala silang kautusan talaga, wala silang 10 commandments. Pero gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Ang sabi ng kautusan, thou shalt not have other gods before me, thou shalt not worship God through images. Thirdly, thou shalt not use my name in vain. Fourthly, you shall make the Sabbath day holy. Then, number 5, thou shalt, children, submit to your parents. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not bear false witness, and thou shalt not covet. 10 commandments. Yung mga hindi Hudyo, alam nila yun eh. Mayroon ka pang makikitang tao na wala kang alam sa Biblia na kapag ni-rape ng isang matanda ang sanggol, sasabihin nilang kasalanan niya. Saan sila nagsasabing kasalanan saan? Kasalanan ng kanilang sarili? Alam nilang kasalanan sa Diyos. Sabihin sa kalangunan, alam mo na, mahirap lang tayo. Pero maging mabuti kayo, huwag kayong magnanakaw. Sapagkat
masama ang magnakaw. Alam ng mga tao yan. Bakit? Likas silang merong alam sa Diyos. Yun yung kalikasan. So therefore, they believe God. Kaya sabi sa 14, 15, ganito sabi, kanilang tuloy natin, no? 14. Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagamat walang kautusan ay naging siyang kautusan sa kanilang sarili. So therefore, yung kaalaman nila, what is wrong and what is right, naging batas ito sa kanilang sarili. Then 15, kanilang ipinapakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. So therefore, nung magkasala si Adan, lahat ng kautusan ng Diyos nakasulat doon, naka-imprenta sa kaluluwa ng bawat nilalang. Kaya alam nila sa kanilang likas na pagkatao, there is God, sapagkat alam nila what is wrong, what is bad, and what is good. Kaya yung kanilang kawalang kautusan, siyang nagiging kautusan sa kanila, sapagkat, ang sabi dyan, nakasulat sa kanilang mga puso. Narito ay nagpapatutuo rin ang kanilang budhi. At ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o ikaw ay kinoconvict o nagdadahilan sa isa't isa. Kaya para marunong mga tiwiran ng tao, o hindi, wala ginawa, pero siya yung gumawa. Kasi, yun yung sa budhi niya, na kapag inamin siya, aminin makasalanan siya. So therefore, nagsasalita ang Diyos sa budhi niya. So therefore, all people, dahil mayroong budhi, alam nilang mayroong Diyos. Nakuha niya? Kaya huwag kayo magsasabi, huwag kayo maniwala sa lahat ng mga tao. Sino man nakausapin nyo, nagsabi, I believe. Ako'y sumasampalataya. Malakas ang pananalig ko sa Diyos. Tanong mo, bakit? Saan? Anong dahilan? Basta! Basta sumampalataya ka sa iyong sarili, kaya mo yan. Ibig sabihin, magtiwala ka sa damdamin mo. Hindi yung pagtitiwala sa Diyos. Okay? Pero ang katunayan, ng tao may budhi. So therefore, ang tao walang atheist. Walang nagsabing atheist na nandiwala sa Diyos. Sapagkat kung hindi siya nandiwala sa Diyos, ano ang deklarasyon ng kalangitan? Anong sinasabi ng kanyang sarili? Ay nang gumawa ng masama. Ang gusto niya mabuti. Pero yung mabuti, ginagawa niyang masama. At ang masama, ginagawa niyang mabuti. Bakit? Sapagkat may batas ng Diyos na nakasulat sa kanyang puso. At ang Diyos mismo nagsasabi sa kanya, mali yan sa kanyang buti. Kaya walang taong magsasabing walang Diyos. Tignan nyo, Romans chapter 1, verse 18. Mahaba po ito hanggang 32. Babasahin ko lang at papaliwanag ng ilang mga bahagi. Nakatunayan na alam ng tao mayroong Diyos. Pero ayaw nilang aminin. Ayaw nilang malagdag sa kasalanan, kaya ayaw nilang umupo sa paanan ng Diyos para maturuan siya ng katotohanan na sa ganon magkaroon siya ng totoong pananampalataya. Ganito ang sabi sa Romans 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nakahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamahan ng mga tao. Alam niyo ba, ang puot ng Diyos ay nahayag sa lahat ng masamang tao. Kung ano yung ginagawa ng mga tao ngayon na mali, kasalanan, puot ng Diyos yun. Puot ng Diyos. Nagmamanifest lang yung puot ng Diyos sa kanilang buhay. Susunod, nasa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinitigil ang katotohanan. Ang sabi dyan, alam nilang may katotohanan, but they suppressed the truth by their wickedness. Sabi sa English, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ayaw nilang malantad yung katotohanan. Ayaw ko niyan kasi, naku, nakakabingi yan. Ano naman? Ayaw kong konflict yan. Ayaw niya malaman na makasalanan siya. So therefore, sinusupress niya yung truth na yon, pero hindi na alam, sumpa ng Diyos o galit ng Diyos ang kanilang tinatanggap. Araw-araw. Sabi dyan, nahayag sa langit
sa lahat ng kalikuhan. Then verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Paano naging hayag? Sa kalikasan, creation, at sa sariling budi. Hayag sa kanila. Right? Yung katotohanan ng Diyos. Hayag sa kanila, yamang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. So ang Diyos ang nagpapahayag nito, magitan ng creation, nasa magitan ng kanilang budi. 20, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Wow! Kaya pala, ang sabi sa John 3:18, ang hindi sumasampalatay kay Kristo ay nahatulan na. It has been judged. Bakit po? Ito yung ugat sapagkat sinusuppress nila ang katotohanan. So therefore, ang sabi sa ating binasa, wala silang magdadahilan. Bakit na? Bakit pupunta sa impyerno? Wala kang magdadahilan. You suppress the truth. Magnanakaw ka, sinasabi mo, ako mabait. Yung mga drug lord ngayon, namimigay, no? Ang bait-bait nila. Sila yung malaki ang binibigay sa mga nasunugan, sa mga nabagyuhan. They suppress the truth of their wickedness through their good works. Kaya nila ito ng good works ay bunga din ng kaligtasan. Verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Sa tao nagpapasalamat, no? At hindi na sa tao, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Yan pong kalagayan ng tao. At bakit paano nagdilim? Sa pag-aakalang marurunong, sila ay naging mga mangmang. Sinasabi nila, alam ko na yan, ako naman, huwag mo na ako imbitahin dyan, huwag mo na ako, hayaan mo ako sa buhay ko, alam mo ko na mabuti, masama. Nagmamagaling sila, they profess to be wise, but they are fools. Nasabi ng Diyos, sila yung mga hangal. Verse 23, at ipinagpapalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos, saan? Na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao. Nasisira. Doon sila lumilipat sa mga imahin na kahawig ng tao. Kasi hindi nagsasalita. Hindi sila nagigilty. Hindi na walang conviction. Whereas, kahit hindi mo nakikita ang Diyos, pero nasa buti mo, malakas ang conviction. Kaya sinusuppress ko yung katotohanan niya. I don't believe that. Meron akong sarili. Ang sabi niya, kaya 23, pinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Try mo. Di ba may sumasamba ng mga ahas, may sumasamba sa mga rabbit, may sumasamba sa mga ipis, sa mga gamo-gamo, sa mga garapata. Alam natin sa Egypt, yun sinasamba nila. Ilog ng Nilo, sinasamba nila, sagrado daw yun. Pag naliw ka, himala. Ikaw na bulag, magpakita ka. Kasi ikaw yung nakita, magbubulag ka. Maraming himala. So dahil sa ganitong ginagawa na, sinusuppress nila the truth about God, nasa kanilang likas na budi. At pinagpalit nila sa mga walang kwenta, mga walang bagay na walang katuturan. So therefore, ano ang conclusion ng Panginoon? Ang judgment niya. 24. And dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan. So therefore, pagka gumagawa ka ng kasalanan, hinatulan ka ng Diyos na gawin yung mga bagay na dati mong kinahiya. Pero ngayon gustong-gusto mo na. Therefore, God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them.
para mapahiya yung kanilang mga sarili. Pero natutuwa sila. Then 25, for they change the truth of God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, sa 26, dahil dito, hinayahan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. No? Andun yung rape, andun yung pornography, lahat ng pagnanasa, kayamanan, inggit. Ang sabi dyan sa 26, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pagkipagtalik sa dilikas. Babae ngayon nagipagtalik sa kapwa babae. 27, at gayon din naman ang mga lalaki nang-iwan ang likas na pagkipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Ito ba ay legal ng lalaki mahalay sa kanyang kapwa lalaki? Curse po yan, sumpa po yan. Pati babae sa kapwa babae. Yan sinasabi ng banal na kasulatan. Anong pinagmulan? They suppress the truth about God at bumaling sila sa mga kasinungalingan. So pinabayaan sila ng Diyos na gawin nila yung mga bagay na nakakahiya. Diyos silang tutuwa. Dahil it is appointed to man once to die, and after that, judgment. Wala silang may dadahilan. Walang may dadahilan. 28, at palibasa hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin mga bagay na hindi nararapat. Yung mga bagay na hindi nararapat ngayon, ginagawa ng nila. Hindi yan uso, hindi yan modelo na nag-uubad sa harapan ng mga tao, nagpapakita ng kanilang kaseksihan. Samantalang ng araw, mas mabuti pa sa panahon ni Maria Clara, makita lang daliri ng paa, iba'y kukulong ka na. Kundi kaya pakasalan mo na. Ganun katindi ang dangal ng isang babae. Pero ngayon, nakahubad na. Natutuwa pa sila. Pero sabi ng Biblia, yan ay puot ng Diyos sa kanila. So therefore, kailangan tayo mangaral ng Ebanghelyo. Kailangan tayo magturo, bumalik sila sa basic ng kanilang pagkatao magmula sa Diyos. Ibalik natin siya. Tuloy pa natin. 29, napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit. Mga inggit, di ba? Paglalasing, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, may hilig sa chismis. Pati pala chismis. Alam niyo mga kapatid, kailangan yung Duterte. Pagka hindi kayo matigil-tigil yan. Mas may pa si Duterte mamato sa'yo kaysa ang Diyos ang maghatol sa'yo. Mga mapanirang puri, mga backbiters, mga naninira sa kapwa, talikuran, mga napupot sa Diyos. Ano yung napupot sa Diyos? Hindi sumasamba sa totoong Diyos, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Napupot sa Diyos yan. Mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masamang bagay, mga suwail sa mga magulang. Kita nyo ngayon, napakaraming mga anak suwail sa mga magulang. Sabi pa ng mga magulang, cute kasi anak ko cute. Binibigyan namin ng kalayaan niyan. Kasi ayaw kong saktan yung aking anak. 31, mga hangal. Mga hindi tapat sa kanilang mga pangako. Labis kayo nangako na hindi tinutupad. Hindi yan katawa-tawa. Yan hindi kasalanan. Hindi mapagmahal. Mga walang awa. At matindi pa ito 32. Nalalaman nila na ang mga inutos ng Diyos, na ang mga gumagawa ng ngayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit, hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Wow! Hindi ko po sinasabing kinukontin ko mga third sex. Kung mayroon akong kapatid na gano'n, pagtatanggol ko yun.
huwag hamakin, huwag i-discriminate. Pero kapuputan ko yung kanyang ginagawang pagkapakuhan. Sapagkat yun ay kapupo sa Diyos. Pero ang pagiging bakla, hindi po dapat natin kaputan yun. Yung mga gawa ng bakla. Sapagkat yung pagiging bakla ay katulad po rin pagiging lalaki. Na ako'y sinungaling. Na ako'y gumagawa ng kasamaan. Na ako'y nagsasalita ng di tama. Kasalanan yung ginagawa ko. Ganon din ang ginagawa niya. At kinapupuutan ko yung aking dating ugali, yung aking dating kasalanan. So therefore, kinapupuutan ko rin ang gawain ng mga, pero not the homo per se. Kailangan nilang kaligtasan. So huwag natin silang layuan, kundi kaibiganin natin para masiringan ng gospel. That's their only hope, mga kapatid. Meron alam silang Diyos. Dahil nakikita nila sa mga nilikha. Meron silang alam ng Diyos sapagkat nasa kanilang buti. Pero that faith, that belief cannot save them from hell. So, ang kalikasan, general revelation, hindi nagtuturo sa atin kung paano maging matuwid, kung paano maliligtas ang tao, paano magiging masunurin ng tao sa Diyos. Ang nangyari pa nga, sinusuppress nila ang katotohanan. Sapagkat sinusunod nila yung kanilang sinfulness. Kaya naman, ikalawa, ay ang panampalatayang mula sa Biblia o banal na kasulatan. Now, yung pong nakagisnan ng lahat ng tao sa kalikasan at sa budhi ng tao, kalikasan ng tao, ay hindi makapagliligtas kailanman. Pero, walang may dadahilan ng tao na walang Diyos. Wala. Kaya kung sino mapunta doon sa kapamakan, sa impyerno, sa ganung paniniwala, wala silang may dadahilan. Dahil lahat ay nakikita nila ang langit, nadadama nila sa kanilang buti. But God pleased na maisulat ang kanyang buong kalooban sa Biblia. Nakita niya na walang kaligtasan na lahat ng tao before. Nakita niyo sa panahon ni Noe, puno na ng tao sa libutan. Pero ang Diyos noon nagsasalita sa magitan ni Noe at iba pang paraan sa kalikasan. Kaya sabi lang, walang ulan. Paano makakabahayan walang ulan? Simulan mo kayo isila. Tapos kung makakabahaman, doon magpapatayo ng arka sa pinakatuktok ng bundok na yun. Paano abot ng tubig doon? Pero dumating yung hato ng Diyos, abay yung lupa, bumuka, bang! At umulbungay yung tubig at ang langit parang binuksan ng zipper at talaga namang bumuho sa tubig. Ilang oras lang, lubog ang buong mundo. Kahit anong gawin, walang pagbabago ang tao. Genesis chapter 6, verse 5, wala nang alam ang tao doon mula sa kanyang isipan, sa kanyang puso, ang hangarin nila ay pawang kasamaan. So therefore, God nag-declare, I will punish them, I will judge them. Kaya ang Diyos, nalugod siya na isulat ang kanyang buong kalooban. Now, sabi ko sa inyo, buong kalooban nasa Biblia. Lahat ng maaari nating malaman nasa Biblia. Kung mayroon tayong iniisip na wala sa Biblia, hindi yun ang malaga. Ang malaga, kung ano yun nasa loob sa Biblia, yun lamang ang tanging paraan upang ikaw ay maligtas at magkaroon ng panampalataya. So sa unti-unting paraan ng Diyos, halos mayroong 1,500 isinulat ang Biblia. Pero mo, sa unti-unti, no? Why? Binibigyan ng chance ang mga tao na magbago. Pero hindi pa rin.
1,500 taon isinulat ang Biblia. At ang pagitan ng manunulat mula kay Moses hanggang doon kay Abraham, 1,000 taon ang pagitan. Hindi sila nagkakausap. Hindi sila nagkikita. And yet, yung nasulat ni Moses, hindi sinulat ni Abraham. Bakit? Sa pag-iisa lamang ang author. Sino ang author? Ang Diyos. Kalooban ng Diyos na isulat ni Moises ang simula na dapat malaman ng tao. Kalooban din ng Diyos na may sulat ni Abraham ang dapat malaman natin ng lahat ngayon. Hanggang sa panahon ni John the Beloved. Kaya ang Biblia po ay nasulat o isinulat ng halos 40 tao ang manunulat. May doktor, may magsasaka, mayroong attorney, mayroong accountant, at marami pang iba. Sari-sari mga tao para apply sa lahat ng tao. At yung kalooban ng Diyos na i-deposito sa isang aklat. Walang iba kundi ang Biblia. Kaya yung pong Biblia, lahat na nakasulat sa Biblia, lahat ito ay mula sa Diyos. Pero yung pagkagawa nito ay gawa ng tao. Kaya ang Biblia po, kung atin pong susumahin, Diyos, tao. Okay? Diyos, dahil salita ng Diyos, tao ang gumawa ng tao. Dahil ang mga tao, Matthew, Moses, sila yung sumulat dito. Si Kristo, anong katangian ni Kristo? Diyos lang ba siya? Tao. Tao lang ba siya? Si Kristo, ang buhay na salita, Biblia ay ang nakasulat na salita. At anong nilalaman ng Biblia? Si Kristo, ang pinaka-tema. Kaya nga, ito pong Bible ay kanyang kasaysayan. His story. Kaya nga Bible, history. No? His story. Yan yung sabi sa Peter chapter 1, verse 20 to 21. 1 Peter chapter 1, verse 21. Basahin ko po. Ganito sabi, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesya ng kasulatan o walang salita o walang pangangaral o walang kawikaan o walang paliwanag sa Biblia o sa kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan ng tao. 21, sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So lahat po na nakasulat dito, ginamit po ang damdamin, ang kanilang kostumbre, ang kanilang naging buhay, kaya ang kanilang pong sulat ayon sa kanilang kalagayan. Kung si Amos, siya ay isang magsasaka at siya'y taga-Tikawat, yung kaugalian ng Tikawat, yung punto ng mga taga-Tikawat, yung kaisipan ng taga-Tikawat, ang mababasa natin dyan kay Amos, sapagkat si Amos ay Tikuaninyo. Kung halimbawa isang sunulat, Bisaya, Taginupakan, Barrios, Ginsangaan, mapapansin nyo, lahat ng ating geographical context na aking susulat, yung lugar, ay susulat ko na ako'y nakaupo sa tabi ng ilog ng Ginsangaan. Na, ang ilog na ito ay medyo papangin. At nakita ko ang Diyos sa aking pangitain. At sinabi niya, eto na, susulat na rito. Lahat yan. Apply yan sa lahat ng ating kostumbre, ano man ang ating kultura, sa lahat ng manunulat. Tulad kay Mateo, siya po ay isang accountant. Kaya panay coins ang kanyang sinasabi. Talents, lahat halos.
Kaya makita natin ang lahat na yan. Kaya, yung buong Biblia, ang sabi ni Pablo, basahin natin 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. Bakit sinabi ni Pablo yung 16 and 17? Dahil ito'y sinulat niya kay Timoteo. At sino si Timoteo? Si Timoteo ay naturuan ng kanyang nanay na si Eunice at ang kanyang lola na si Loida. Hindi yung Loida ng ating si Lola Loida. At dahil dyan, pinalalaan siya ni Pablo na sabi niya sa verse 15, at kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ano raw ang makapagtuturo sa atin tungo sa kaligtasan? Ang banal na kasulatan. Hindi yung kalikasan, hindi yung budhi, kundi banal na kasulatan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pag nabasa mo, naunawaan mo, magkakaroon ka ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan, sabi sa verse 16, ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Hindi sinabing pagka nakita mong lumindol, naku, ako'y magiging mabait na kasi lumindol. Kahit lumindol pa, magbiyak ang lupa, hindi magbabago ang iyong kalikasan. Makasalanan ka pa rin. Pero ang salita ng Diyos ang makapagbabago ng iyong ugali. Kaya sabi sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasagkapang luhos sa lahat ng mga gawang mabuti. Salita po ng Diyos ang makapagbabago ng tao. Ang sabi dyan, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Na itong salitang kinasihan, minsan may maapo dito mga mystical belief eh. Dahil kinasihan ng Diyos, eh sabi ng mga ibang religyoso, ipatong sa ulo, pag masakit ang ulo. Sakit ang ulo ko. Di kaya, namamagay yung ngipin. Anong ginagawa mo? Eh, may kapangyarihan to eh. Kaya, ngipin. No? Kinasihan po, ibig sabihin na, ginawang banal ng Diyos, o binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, kinasihan sa English, breathed. Hininga ng Diyos. Lahat ng salita rito ay mula sa salita ng Diyos. Hininga ng Diyos na kanyang idinikta sa mga manunulat sa gabay ng banal na Espiritu para hindi magkamali ang manunulat at walang kamalian para maisulat. Kaya lahat po ng kasulatan ay hininga ng Diyos through the inspiration of the Holy Spirit, dinidikta sa mga writer tulad ni Apostol Pablo. Kaya wala pong pagkakamali ang Biblia at hindi maaring magkamali. Kaya nga po, para magkaroon ito ng kapangyarihan sa iyo, basahin. Hindi po itampi sa tiyan pagka may sakit ng tiyan. Basahin. Dahil pag ito ay nabasa mo, may natututunan ka. At ang iyong pagkaalam sa katotohanan, doon nagsisimula ang pananampalataya. Pananampalataya. Dito ang sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Ano po sabi sa Romans 10, 17? Faith cometh by hearing. Hearing by the word of God. Kita nyo? Ang faith po ay hindi po nagmumula sa kalikasan. Bagbat ang kalikasan nagtuturo sa atin tungkol sa Diyos. We believe God. But faith na nakapagliligtas ay mula lamang sa pakikinig, pag-aaral, pagtanggap ng iyong natutunan sa salita ni Kristo. Kaya nga, kapag narinig mo ang aral tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa pagkahirang, tungkol sa katubusan, tungkol sa pagpawalang sala, tungkol sa pag-aampon bilang Kristiyano, tungkol sa justification, sanctification, perseverance of the saints, conversion, masasabi mo, mayroon kang alam sa Biblia. So therefore, I believe God because I know that God is
And He is. Kaya pag sabi mo, ako may panampalataya. Kung Kristiyano ka, alam mo ba't ka nagsabing ako'y sumasampalataya? Yung problema ko ito, alam nyo, ipinaubay ko sa Diyos. Ha? So, sabi mo, pinabay mo, damdamin mo lang? No, pinabay ko sa Diyos, sumasampalataya ko sa Diyos. Kung kaya niya akong iniligtas, maliligtas din ako sa kasalukuyan ito. Kung kaya niya ibinigay si Kristo sa buhay ko, bilang makasalanan, kaya niya ibigay ang mga kaunting problema ito sa akin. That's how faith works in the Christian life. Hindi po lundag sa dilim. Basta ako may panampalataya. Alam mo, kulang na sa iyo, panampalataya sa sarili. Tuloy mo. Papanampalataya rin ka sa iyong panampalataya. Ganyan po marami, I believe of what I believe. So yun po ang kamalian niya. Kaya sa Biblia, tinuturuan ang tao kung sino ang Diyos, paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan, paano hinilang ng Diyos ang kanyang mga tao from eternity past, paano bumaba si Kristo, paano nagkatawang tao si Kristo, anong ginawa ni Kristo sa krus, bakit namatay si Kristo sa krus, bakit ka nakakasampalataya kay Kristo, bakit ka nagsisisi sa iyong kasalanan. Lahat ng yan ay turo ng Biblia. So therefore, pag sinunod mo yan, nagsisi ka, sumampalataya ka, ibig sabihin, may pananampalataya ka na. At ang panampalataya mo ay hindi nag-iisa. Kaya hindi patay ang iyong panampalataya. So, magbibigay lang ako ng ilang application and challenge sa atin, mga kapatid. Napakahaba yung topic nito, pero alam kong lumakpas na ako ng 10 minutes. Pero gusto kong i-compress ito sa loob ng 3 minutes. Number 1, dapat natin tandaan ito. Kung gayon, ng tao pala alam niyang may Diyos dahil sa kalikasan. Alam ng tao na may Diyos dahil sa kanyang likas, buti. Hindi na kailangang makipagtalo sa sino man para patunayan mayroong Diyos. Kung may hawak ang Biblia, kung may magtatanong sa iyo, patunayan mo may Diyos. Yung tanongin yun, alam niyang mayroon siyang Diyos. Huwag ka na makipagtalo. Anong gagawin mo? I-share mo na ang word. Sapagkat alam niyang may Diyos. At kailangan lamang ibahagan natin ang katotohanan sa Kanya. Alam ng lahat ng tao na may Diyos. Narinig nila ito. Nakikita nila ito sa kalikasan. Isinisigaw ito ng kanilang budhi. So therefore, preach! Share! Yun ang kailangan doon. Hindi kailangan makipagdebate. Kaya sa sinulat sa pula, ayaw ko makipagdebate. Magagaling yung makipagdebate mga pastor. Sa kanila yun. Pero ako hindi ako magaling. Hanggang share ako, pinapatuto ko ang aking buhay, sino ako nung una. At paano ako tinawag ng Diyos, paano ako niligtas ng Diyos. Yun ang kaya ko. Pero kung may pilosopo, tatalikuran kita. Sino-suppress mo ang katotohanan. Kaya buong puso mo ipahayag, huwag mo ikahiya. Huwag mong ipagtanggol ang Diyos. Sapagkat alam ng tao mayroong Diyos. Ipagtanggol mo ko anong sinasabi ng Diyos sa Biblia para sa Kanya. Yun ipaglaban mo. Makipag-content tayo sa doctrine of salvation para sa Kanya. Hindi ko rin paniniwala niya. Sapagkat kung ating sasakyan ko ng paniwala niya, alam niyo, mag-aaway na lang tayo, magsusuntukan na kayo bandang huli niya. Kundi paglaban mo yung katotohanan para sa Kanya, para sa Kanyang kaligtasan. Ang lumang tipan ay salita ng Diyos. Ito ay kinuot ni Pablo, kinuot ni Jesus Christ, lahat yan. Pero never ang apocrypha, yung paniwala ng Catholic na nasa pagitna ng Old Testament and New Testament, ngayon hindi na eh. Pinagsama na. Sinama na. Never na ang apocrypha binanggit ni Christ sa kanyang pagtuturo, never na binanggit ni Pablo, never na binanggit ni Pedro, never na binanggit ang lahat ng apostol. So therefore, hindi kasama sa 66 books na inspired by God. Masama ba yun? Hindi ko sinasayang masama. Mabuti yun. Basahin mo as a history book
para lumawak pa ang knowledge mo tungkol sa panahon ni Maccabees, paano nagkaroon ng purgatorio, paano nagkaroon ng mga pausok-pausok para gumaling ang tao. Nandun lahat. Turo ng tao yan, hindi Biblia yan. Walang authority yan sa buhay ng tao para sundin mo, para ikay maligtas o maging matwid. Negosyo yan. Pagka ikay nagpamisa, dahil panahon, yun ang turo. Magbabayad ka. Dahil isang paa sa purgatorio aakit ng langit. Nakahiga pa. Yan ang nakaturo dyan sa Apocrypha. Basahin niya. Bumili kayo ng Catholic Bible. Andun niya. At pinatutuhan ni Kristo at mga apostol, yan ay hindi inspired by God. Kundi tanging ang 66 books lamang na tinanggap ng buong iglesia. Buong iglesia sa panahon. So huwag natin ipagpaumanhin kung tayo po ay nag-share ng Bible. Kailangan natin ng respeto. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, men, kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, may galang, may respeto. Salita ito ng Diyos, hindi ito salita ng tao. Pagyamanin mo sa iyong bibig, pagyamanin mo sa iyong tenga, pagyamanin mo sa iyong unawa, ang Diyos nagsasalita. Hindi ito gagawin na pang-debate, kundi proof that there is God, that God wants to save them. Kailangan natin. Huwag hayaan ang ating sarili na maging mangmang. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong pong mga salita namin pong natutunan ngayon. Tunay, Lord, na hindi po namin paniniwalaan ang mga nagsasabing mayroon silang panampalataya, hindi na kayang i-prove, hindi na kayang ipatunayan, kundi pawang damdamin lamang at paniniwala sa kanilang paniniwala. Kundi, Lord, pagyamanin namin ang panampalatayang nagmumula sa kaunawaan ng mga katotohanan aming pong nalaman sa iyong banal na kasulatan through reading and through hearing of and preaching, Panginoon. Oh Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ito lamang ang tanging makapagpapatibay ng aming pong kaluluwa, ng aming pong panampalataya kay Kristo na aming tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.